mayroong iisang Diyos. Hindi dalawa. Ang Ama ay Diyos, ang Anak ay Diyos, ang Banal Espiritu ay Diyos. Yan ang iisang Diyos. Ang Ama ay hindi Anak at hindi Banal Espiritu. Ang Anak ay hindi Ama at hindi Banal Espiritu. Ang Banal Espiritu ay hindi Ama at hindi Anak. Pero, yan tatlong yan ay mababasa nating pari-parihong Diyos. Kaya sila ang iisang Diyos. At ang problema ng ilan ay ang talatang ito sa unang Korinto 8:6. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang. Ang Ama na buhat sa Kanyang lahat ng mga bagay at tayo nasa Kanya. At isa lamang Panginoon si Jesucristo na sa pamagitan niya ang lahat ng mga bagay at tayo ay sa pamagitan niya. Wari bang ang talatang ito ay nagsasuggest na yung anak ay hindi Diyos at yung Ama ay hindi Panginoon? Ay naku, ay pagpagpasa kayo sa Biblia, napakaraming teksto na yung Diyos ay tinatawag na Panginoon. Ay paano yan? Yung palang Ama ay hindi Panginoon, si Kristo lamang ang Panginoon. Kaya't ating liliwanagin itong mga talatang ito. Ay ito na yung sinasabi sa Jeremias 10:10. Ngunit ang Panginoon ay tunay na Diyos. Siya ang buhay na Diyos at walang hanggang hari. Ay kung si Kristo ay nag-iisang Panginoon, si Kristo lamang ang Panginoon, ay di siya Diyos. Sa pagkasabi dito, ang Panginoon ay tunay na Diyos. Buhay na Diyos. Walang hanggang hari. Ay tamang-tama kay Kristo yan. Si Kristo ay hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Kaya't problema talaga ng marami kung bakit na nagkaganito yan. At na ayon dito sa Isaiah 44:24, ganito ang sabi ng Panginoon, ay hindi ito yung Ama. Sapagkat iisa lamang ang Panginoon si Jesucristo at nag-anyo sa iyo mula sa sinapupunan. Ako ang Panginoon na gumawa ng lahat ng bagay. Ay di yung palang Ama ay walang ginawang lahat ng bagay. Kung yung Ama ay hindi Panginoon, na mag-isang nagladlad ng mga langit at nagtatag ng lupa. Sinong kasama ko? Mag-isa. Yun daw lumalang ng langit at lupa ay mag-isa, pero may kasama. Anong kalito? Mag-isa, pero may kasama. Ay kaya ganyan niya mga kapatid. Huwag niyong pag Diyos ang pinag-aaralan ninyo, huwag niyong isipin na yung Diyos ay parang tayo. Ang Diyos, bagaman iisa, ay mag-isang nagladlad, mag-isang lumalang, pero may kasama. Ay, ano ba gaya? Sino ba kayang kasama ng Diyos? Mag-isa yan, iisang Diyos. Pero sabi sa Genesis 1:26 ito, pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon, likhain natin ang tao. Mag-isa, mag-isang lumalalang ang Diyos, iisa yung Diyos eh. Pero sabi nung nag-iisang Diyos, lalangin natin ang tao. Saan lalalangin? Ayon sa ating larawan. Ayon sa ating wangis. Pero mag-isa. Iisa nga ang Diyos eh. Pero kahit iisa yung Diyos, hindi isang persona. Lalalangin natin yung tao. Ayon sa ating wangis. Ayon sa ating larawan. Ay, sino yung kasamang yun? Sino yung kasama nung nag-iisang Diyos? Juan 1:1-3, nang pasimula, siya ang Berbo. Kaya sabi nung nang pasimula, nilalang ng Diyos ang langit at lupa. Ay sinong kasama? Ay sinabi niya ni Juan, nang pasimula. Parehong pasimula, siya ang Berbo. At ang Berbo ay sumasa Diyos kasi yung Diyos ay may kasama eh. At ang Berbo ay Diyos.
ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, ginawa ng berbo. Pero ang sabi ng Panginoon Diyos, akong mag-isa ang lumalang. Pero yung palang berbo ay lumalang din. Ha? At alinman sa lahat ng mga bagay ay hindi ginawa kung wala siya. Pag wala yung berbo, walang malalalang yung Diyos sapagkat yung nag-iisang Diyos na lumalang ay kasama yung berbo sa paglalang. Nag-iisa na may kasama. At sa Genesis 1:2, itong wika, ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot at kumikilos ang Espiritu ng Diyos. Ay kaya pa, tatlo sila. Habang lumalalang yung Diyos at yung kasama ng Diyos, lumalalang silang mag-isa. Yung Holy Spirit ay kumikilos sa ibabaw ng tubig. Kaya tatlo yung nasa Genesis. At ang sabi sa Juan 5:21, kung paanong binabangon ng Ama ang mga patay at binibigyan ng buhay, ang mga ito ganoon din naman binibigyan ng anak ang sino mang gusto niyang bigyan nito. No? Yung Ama daw ay binubuhay yung mga patay at binibigyan ng buhay. Ang sabi ni Kristo, ay yun din ang trabaho ko. Yun din ang ginagawa ko. Sabi sa Juan 11:25, sinabi ni Jesus sa kanya, ako ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan. Ay, yung Ama ay bumubuhay ng mga patay. Sabi ni Kristo, ako yung pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan. Ako yun. Kung ano yung ginagawa ng Ama, ginagawa ko rin. Yung Diyos na iisa, yung nagagawa ng Ama, nagagawa ng Anak, at nagagawa ng Banal na Espiritu, kasi ang Diyos ay iisa. Walang inferior na Diyos. Itong Trinity, yung member ng Trinity, ay walang mas mataas at mas mababa. Yung nagagawa ng Ama, yung ginagawa ng Ama, ginagawa ng Anak, ginagawa ng Holy Spirit. Nang sinabi ng Ama, lalangin natin ang tao, nilalang ni Kristo, binigyan ng Holy Spirit ng hininga. Pare-pareho yan. Kaya Trinity. Ngayon, sa Juan 16:13, kung gayon may kung siya ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan na kaya ng buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili. Kita nyo yung Diyos ano. Sa Diyos ay walang siya lang. Kung yung Holy Spirit ay Diyos, hindi siya magsasalita sa kanyang sarili lang. Kung si Kristo ay Diyos, hindi siya magsasalita sa kanyang sarili lang. Kung yung Ama ay Diyos, hindi siya gagawa ng sa kanya lang. Kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain at kanyang ipahahayag sa inyo ang lahat ng mga bagay na magsisidating. Tingnan niya, yung Holy Spirit ay magsasalita sa atin. Pero ang sasalitain niya, yung kanyang narinig. Kaya sa Roma 8:11, at dahil nasa inyo ang Espiritu ng Diyos, yung Diyos ay may Espiritu. Wala kayong mababasa sa Biblia ang Diyos na walang Espiritu. Dahil yung katawang walang Espiritu ay patay. Kaya nga ang Diyos ay may Espiritu. Kasi pag ang Diyos ay walang Espiritu, patay ang Diyos. Sabi kayo dito, at dahil nasa inyo ang Espiritu ng Diyos na muling bumuhay kay Kristo Jesus, siya rin ang magbibigay buhay sa inyong mga katawan. At sa unang Pedro 1:11, at sinuri nila kung kailan at kanino matutupad at tinukoy ng Espiritu ni Kristo na nasa kanila. Tingnan niyo, yung Ama ay may Espiritu, si Kristo ay may Espiritu. Dahil yung katawang walang Espiritu ay patay. Kaya nga, kung yung banal na Espiritu ay hindi Diyos, ay yung Ama ay hindi purong Diyos, at yung Anak ay hindi purong Diyos. Kasi yung banal na Espiritu ay Espiritu ng Diyos. Mantakin ninyo yan.
Kung yung banal na espiritu hindi Diyos, ay hindi 100% na Diyos yung Ama. Sapagkat yung banal na espiritu ay hindi Diyos. Kaya nga, yung banal na espiritu ay Diyos. Walang bagay ang Ama na hindi Diyos. Maging puko niya ay Diyos, buhok niya ay Diyos, maging espiritu niya ay Diyos. 100% na Diyos. Yung Trinity, yung maraming persona ng Kadyosan ay niliwanag ng unang Korinto 12:12. Sapagkat kung ang katawan ay iisa, at mayroong maraming sangkap, at ang lahat ng mga sangkap ng katawan, bagamat marami ay iisang katawan, gayon din naman si Kristo. Kita mo yan. Ito daw ay iisang katawan, pero maraming sangkap. Si Kristo ay kahit daw iisa, bagamat marami ay may iisang katawan. Ulitin ko, kung paano ang katawan ay iisa, sapagkat kung paano ang katawan ay iisa, ay mayroong maraming sangkap at lahat ng mga sangkap ng katawan, bagamat marami, ay iisang katawan niya. Maraming sangkap pero iisang katawan. Yun. Kaya, gayon din yon, Ama, Anak, Espiritu, bagaman tatlo, iisang Diyos. Ay kaya sabi dito sa 4, unang Korinto 12:4, ngayon may iba't ibang mga kaloob, datapwat iisang Espiritu, at may iba't ibang mga pangangasiwa, datapwat iisang Panginoon, at may iisang paggawa, datapwat iisang Diyos ang gumagawa ng lahat ng mga bagay sa lahat. Yun yung Diyos. Yung Ama, yung Anak, at yung Banal na Espiritu. Sila yung gumagawa. Yung iisang Diyos, yung tawag na Panginoon at Espiritu, ay yung kanilang mga gawain. Gawain yon. Tumutukoy sa kanilang gawain. Pero hindi lang ang hulugang yung anak ay hindi Diyos at yung banal na Espiritu ay Diyos. Yung banal na Espiritu ang siyang nagkakaloob. Yung anak naman ang siyang nangangasiwa. Ganyan niya mga kapatid. Ngayon, sangayon sa Juan 4:24, ang Diyos ay Espiritu. Ay paano yan? Iisa pala yung Espiritu. Ay paano yan? Yung palang Diyos ay Espiritu. Kaya sabi ng Panay, iisang Espiritu. Ay kung yung Ama ay Diyos, ay magiging dalawang Espiritu? Hindi. Yung Ama, yung Anak, at yung Banal na Espiritu ay pare-parehong Espiritu. Ang Diyos ay Espiritu. Pare-parehong Espiritu yan. Pero iisa dyan, yung Banal na Espiritu. Yung Banal na Espiritu ay pangalan ng Espiritu ng Diyos, ng ikatlong persona ng Kadyosan. Ay ngayon, nasabi sa Juan 16:15, ang lahat ng mga bagay na nasa Ama ay akin. Tingnan nyo yan. Lahat ng bagay na nasa Ama ay kay Kristo. Kaya, yung Ama, hindi siya pwedeng umiral na mag-isa. Walang magagawa yung Ama sa Kanya lang. Walang masasabi yung Ama sa Kanya lang. Ulitin ko ang lahat ng mga bagay na nasa Ama ay akin. Kaya sinabi ko na siya'y kukuha sa nasa akin at sa inyo ipapahayag. Adi yung Ama'y magpapahayag. Anong gagawin ng Ama? Kukuha sa nasa kay Kristo at ipahahayag sa Ama. Yung Banal na Espiritu naman, kung ano yung ipinahayag ng Ama at ng Anak, yun ang ipahahayag sa atin ng Banal na Espiritu. Hindi sila lahat sila ay iisa. Makakatuwa, makakatulong. Walang gagawin yung isa na hindi gagawin ng isa. Ganyan yan. Kaya't ang sabi dito sa Mateo 28:18, lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi,
ang lahat ng kapamalan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito maksiyaw na kayo at gawin yung mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Eh bakit? Ba't pagbabautismuhan na yung sasampalataya sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo? Sapagkat ang Trinity ay iisa sa paggawa. Magkakaugnay, magkakaisa. Ang iisang Diyos ay Ama, Anak at Banal na Espiritu. Kaya pag sumampalataya sa Diyos sa pamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo, babautismuhan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Ganyan po ang gumagawa itong Trinity. Kapag may gagawin yung isa, ay kasundo yung lahat, payag yung lahat, at sila ay iisa sa panukala, iisa sa gawain. Kaya yung Ama, yung Anak at yung Banal na Espiritu ay iisang Diyos. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Godhead Trinity Channel ni Pastor Vito.